Guni-Guni TV. Gandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Si Aling Maring ay kilala sa baryo, di lamang bilang isang masipag na ina, kundi bilang isang matalinong babae na tila laging may alam tungkol sa mga misteryo ng mundo. Madalas niyang paalalahanan ang kanyang dalawang anak na sina Lina at Toto tungkol sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa kanilang paligid. Anak, tandaan nyo, hindi lahat ng nakikita nyo ay totoo. At kapag gabi na huwag kayo maglalabas ng walang pahintulot. Papunta pa lang kayo, pabalik na ako, laging sinasabi ni Aling Maring sa kanila. Ngunit si Lina, na 18 anyos at puno ng tapang, ay laging nagkikibit balikat lamang sa mga babala ng ina. Nay naman, luma na yung mga paniniwala nyo. Wala nang aswang, palagi niyang sagot. Si Toto naman, na 9 na taong gulang, ay mas tahimik. Nakikinig lamang siya sa mga kwento ng kanilang ina at tila may kakaibang kaba sa bawat salitang binibitawan nito. Isang gabi, habang abala si Aling Maring sa paghahanda ng hapunan, dumating ang mga kaibigan ni Lina. Lina, halika na! May inuman kami sa kubo ni Boyet malapit sa kakahuyan. Sumama ka naman, aya ni Marta, ang matalik niyang kaibigan. Lina, huwag ka nang sumama, sabi ni Aling Maring. Hindi maganda ang pakiramdam ko ngayong gabi. Nay, sobra naman kayo. Mag-iingat naman ako. Saka maaga naman akong uuwi, sagot ni Lina habang nagbibihis. Bago siya makaalis, hinawakan ni Aling Maring ang kanyang kamay. Anak, tandaan mo ang sinabi ko. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Mag-ingat ka. Ngunit hindi ito pinansin ni Lina at agad na sumama sa kanyang mga kaibigan. Sa kubo, masaya ang grupo. May dala silang gin, pulutan at gitara. Habang tumatagal ang gabi, masaya ang kwentuhan. Ngunit napansin ni Lina na parang kakaiba ang kilos ng ilan sa kanila. Si Marta, na kanina lamang ay masigla, biglang naging tahimik. Si Boyet naman ay panay ang sulyap sa kakahuyan na para bang may inaabangan. Uy, anong nangyayari sa inyo? Tanong ni Lina. Biglang tumawa si Boyet. Ngunit ang tawa niya ay malamig at nakakakilabot. Wala, Lina. Chill ka lang, masaya ito. Ngunit bago pa man makasagot si Lina, narinig nila ang mga yabag mula sa kakahuyan. Sino yan? Tanong ni Lina. Pilit na tinutukoy kung saan galing ang tunog. Wala yan, Lina. Tara, inuman na lang ulit, sabi ni Marta. Ngunit ang boses niya ay parang may ibang tono, tila hindi na siya ang nagsasalita. Habang papalalim ang gabi, nagiging mas malinaw kay Lina na may kakaibang nangyayari. Isa-isa niyang napansin na ang mga kaibigan niya ay tila nagbabago. Ang kanilang mga mata ay nagiging pula at ang kanilang mga ngipin ay tila tumutulis. Aswang kayo? Tanong ni Lina habang unti-unting lumalayo sa grupo. Biglang tumawa si Marta. Hindi mo ba alam? Papunta ka pa lang, pabalik na kami. At ngayong gabi, ikaw ang aming handa.
Mabilis na tumakbo si Lina palabas ng kubo. Ngunit napakabilis ng mga aswang. Habang hinahabol siya, naramdaman niya ang malamig na hangin at narinig ang kanilang mga gutom na ungol. Habang tumatakbo si Lina sa gitna ng dilim, naalala niya ang mga babala ng kanyang ina. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Habang palapit na ang mga aswang, biglang lumitaw si Aling Maring mula sa likod ng isang puno. Hawak ang isang mahabang itak at bote ng langis na may bawang. "Lumayo kayo sa anak ko," sigaw ni Aling Maring. Nang makita siya ng mga aswang, nagsimula silang umatras. "Maring, matagal ka na naming hinahanap. Kala mo makakatakas ka sa amin?" sabi ni Marta, na ngayon ay isang ganap ng halimaw. Ngunit hindi natakot si Aling Maring. Pinuhusan niya ng langis ang lupa at sinindihan ito. Nagliyab ang paligid at ang mga aswang ay napilitang umatras. "Anak, tumakbo ka na pabalik sa bahay," utos ni Aling Maring kay Lina. "Ayoko, Nay. Paano kayo?" umiiyak na sagot ni Lina. "Huwag kang mag-alala sa akin. Ang mahalaga, ligtas ka. Tandaan mo, papunta ka pa lang, pabalik na ako." Habang tumatakbo si Lina pauwi, naririnig niya ang sigawan at ingay mula sa kakahuyan. Ngunit hindi niya nagawang balikan ang kanyang ina dahil sa takot. Nang makarating siya sa bahay, sinalubong siya ni Toto na umiiyak. "Ate, si Nanay," tanong ng bata. "Hindi ko alam, Toto, pero ligtas tayo ngayon." Makalipas ang ilang oras, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Aling Maring pawis na pawis at may sugat sa balikat ngunit buhay. "Tapos na, anak, di na sila makababalik." Simula noon, hindi na binaliwala ni Lina ang mga babala ng kanyang ina. Alam niyang may mga bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. At may mga lihim ang kanilang pamilya na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ngunit isang bagay ang sinigurado. Kapag nagsalita ang kanyang ina, dapat siyang makinig. "Salamat, Nay," sabi ni Lina habang yakap ang kanyang ina. "Wala yun, anak. Tandaan mo, papunta ka lang. Pabalik na ako." At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.